Hello! Hello sa inyo mga guys, no? Eto po muli si Admin Rich at tayo po ngayon ay live. Mga kaibigan, meron na yung nagba-viral, no, na video ni VP Sara Duterte na kung saan mga kaibigan ay binati niya yung bata kasi yung bata, no, marami siyang stars. Sabi niya, magaling daw yung bata. At tinanong niya sino yung teacher na nagbigay. Tapos, may kinuha siya sa kanyang sasakyan, no? Pulburon. At yun, sinabi niya sa bata na baon daw ng bata yun. Monday, Tuesday, Wednesday. Isang linggo nga, mga kaibigan. Isang linggo daw na baon ng bata. At kung hindi ako nagkakamali, no, mga kaibigan, doon sa huling linya, sinabi niya kasi, pulburon yan. Masarap yan. Malinaw na malinaw, mga kaibigan. Masarap yan. Tapos, doon sa bandang, nakaka-addict yan. Yun ang dinig ko, mga kaibigan. Pulburon yan. Masarap yan. Nakaka-addict yan. Mga kaibigan, alam naman natin na ang mga DD sheets, etong mga kakampi, no, ng mga Duterte, mga DD sheets, ng mga vloggers and influencers, ito yung kanilang pinapakalat, mga kaibigan, na si PBBM daw ay nagkukukin. Nagkukuk daw, nagpupulburon, mga kaibigan. So sabi ko nga di ba, meron sila mga sinasabi na ilalabas na daw yung video ng pulburon. Pagkatapos, wala naman silang mailabas, di ba, mga kaibigan? Napakatagal na niya, issue na yan. Pero wala naman silang mailalabas. Way back 2016, issue na rin yung mga kaibigan eh. And then, sabi ko nga, may naghamon, no? Naghamon na magpa-drug test daw lahat ng mga candidates in 2016. At si PBBM ay nag-agree. Pero yung mga liberal party, hindi nag-agree. So doon pa lang makikita mo na na si PBBM, wala siyang resistance para magpa-drug test. So ibig sabihin, mga kaibigan, na anytime na yayain mo si PBBM na magpa-drug test, ay ready siya anytime. And even, mga kaibigan, ng panahon naman ng kampanyahan ay inulit na naman nila yan, di ba? Inulit nila yan. Even si RRD mismo ang nagsabi na kukukin daw, weak leader, may bagahe, spoiled brat, etc. etc. And then, mga guys, kaso nakapag, na naman si PBBM, nakapagpa-drug test, St. Luke's. At hindi lang yung mga kaibigan, 2 beses pala, mga kaibigan, na siya ay nakapagpa-drug test. Isa, para sa shabu, at yung isa, para sa cocaine. So, during that time, pinuligsa ng mga opposition. Sabi nila, ay baka inano lang yan, baka binayaran, etc. etc. So, ang St. Luke's, mga kaibigan, nagbigay sila ngayon ng statement. Mga kaibigan, knowing St. Luke's, prestigious yan na hospital. So, nagbigay sila ng statement. Pwede nga sila magdemanda ng mga kaibigan At ang sabi nila, walang mga ganun sa kanilang hospital, no? Na parang sinisiraan ang hospital nila. Walang ganun na dinadaya yung mga resulta ng mga laboratory. So, in short, mga kaibigan, napatunayan na naman ni PBBM na mali talaga yung binibintang sa kanya na siya ay nagko-cocaine or gumagamit ng kung anong drugs. Samantala, yung kanyang yung mga opposition, mga kaibigan, yung kanyang mga katunggali, hindi naman nagpa-drug test. Si Isko Moreno lang ang talagang nagpa-drug test, no? At saka si PBBM. 2 beses si PBBM. So dito, mga kaibigan, pinapatunayan lang ni PBBM na anytime siya na yayain na magpa-drug test ay okay siya. Dahil hindi naman talaga siya gumagamit, no? And as
Aside from that, mga kaibigan, no, napanood niyo naman siguro yung video ko. Iisa lang ang kidney ni PBBM. At sabi ko nga, mga kaibigan, pag iisa lang ang kidney mo, aba, pagkatapos nag-cocaine ka pa, ano na mangyayari sa'yo? Baka hindi ka na umabot, mga kaibigan. Pagkatapos, iinom pa. Ang sinasabi nito ni Maharlika-Luka, umiinom daw at lasing daw palagi at lango daw palagi. Hello? Kung iisa ang kidney, hindi pwedeng gawin yun. Sigurado ako, baka gano'n na yun si PBBM, di ba? Pero kita niyo naman, si PBBM ay very healthy. At yung kanyang lifestyle ay talagang clean living. Hindi nga naninigarilyo. Tapos sasabihin mo, nagko-cocaine? Hindi nga naninigarilyo. At kung uminom pa ng alak, social drinking lang. Ibig sabihin, hindi yung inom na talagang inom talaga, kundi iinom lang isang kupita. Social drinking. Ganyan naman yung mga di ba, yung mga social na mga tao. Siyempre, social na rin siya kasi presidente. Naalala ko yung father ko, ganyan yung father ko eh. Social drinker siya. Kasi meron siyang business, no? At yun, kapag kausap niya yung kanyang mga kasosyo, mga ka-business, ay talagang umiinom sila. Social drinking. Hindi yung katulad sa, talagang inuman, hindi ganon, no? So, pagdating doon mga kaibigan, kita natin na walang manifestation na si PBBM ay isang addict. Alam niyo, nakakatawa eh, kasi ang sinasabi, ngiwi. Yun daw kasi yung manifestation, ngiwi. Yung ganun daw ng ganun. Mga kaibigan, merong mga mannerism, science yan, mga kaibigan. May mga mannerism ang tao. Merong tao na kindat ng kindat. Meron namang tao na gumaganon-ganon dahil yan sa formation ng teeth habang siya ay nagkakaedad. Pansinin niyo si FL Imelda Marcos. Kapag nagsasalita si FL, medyo, di ba, yung medyo papasok. O, ibig nyo sabihin, giwi din yun. Sa formation yan ng kanilang teeth, mga kaibigan. Pansinin mo si Super Ate kapag nagsalita, di ba? Pag ganun din. Ganun yun, mga kaibigan. Pansinin nyo si Super Ate, si PBBM, si FL Imelda Marcos. Pag nagsalita, papasok. Parang niwi. Sa formation ng teeth yan, hindi dahil sa siya ay nagko-cocaine. Walang manifestation na siya ay nagko-cocaine. Unang-una mga kaibigan, ang sabi nga diba ni RRD, kapag ang isang pamilya may nag-cocaine or merong addict sa family, broken family na yan. Dysfunctional family na yan. Sino ba ang dysfunctional family? Sino ba ang broken family? Diba? Si RRD? So, ibig sabihin, totoo yung binibintang sa kanya ni Las Cañas na siya yung Lord of Drug Lords sa Southern Philippines. Diba? Kasi kung titingnan natin, yung gagamitin natin yung statement ni RRD, kapag may addict lang sa pamilya, kahit isa, broken family na yan. Dysfunctional family na yan. Which is, makikita mo kay PBBM, yung isang asawa. Maganda ang pagpapalaki sa mga anak. Nakatapos sa mga anak. Walang napariwara. Mga kaibigan, kapag addict ang magulang, sigurado ko, pariwara ang anak. Bakit ang ganda ng buhay ng mga anak? Makikita mo may mga good breeding, magagalang. Diba? Si Sandro Marcos nga lang, diba? Pag nagsalita, palaging may mom, kahit na mas mataas naman ang katungkulan niya, di ba? So, dito, makikita mo mga kaibigan, walang manifestation na si PBBM ay talagang addict. Wala, as in wala. Pero kay RRD, ang dami manifestation na addict siya.
mainitin ang ulo. Si PBBM, very, very calm. Si RRD, mainitin ang ulo. Si RRD, nagmumura. Si PBBM, hindi. Si RRD, nagkikill ng tao. Si PBBM, hindi. May paggalang siya sa human rights. Diba? So, doon pa lang makikita nyo na mga kaibigan. Yung pagiging advocacy, makikita mo yan sa kilo, sa salita, sa gawa. May manifestation. Hindi pwedeng sasabihin mo lang ng ngiwi. Porque ngiwi, addict na. Parang nakaka-insulto naman kayo doon sa mga tao na ngiwi. Kasi merong may problem sa teeth formation. Habang nag-i-aging kasi ang tao. Diba si PBBM, 66 na siya, diba? Habang nag-i-aging ang tao, meron ng mga nangyayari sa mga teeth natin na minsan hindi nag-align yung ating jaw doon sa teeth at doon sa may ano yan mga kaibigan, meron yung explanation sa science, no? Nabasa ko na yan dati, nakalimutan ko lang yung no? So, minsan i-research ko yan para ipopost ko dito. So, hindi batayan na sasabihin mo na porke ngiwi ang tao nagpo-cocaine. Tapos, yung sinasabi din nila na video, o wala naman silang ma-provide ng video. And then, nag-aalibay sila na, ay, hindi daw kasi pwedeng kasi yung mga nag-ask daw ng video ng pulburon ay nasuspindi daw for 3 months. Hello? Kailan lang inilabas yung pulburon issue? Tapos 3 months, naka 3 months na kaagad. So, kitang-kita mo yung pagsisinungaling nila. Sabi ko nga, kahit ako ask ng pulburon na yan, bakit hindi naman nasuspindi ang Facebook ko at ang messenger ko? Ba't hindi naman nasuspindi? Meron akong tao na hinihingan yan. No? Hinihingan ko siya ng hinihingan. Isang DD shit, no? Sabi ko sa ay, bigyan mo ako niyan para natin dito, i-post natin dito para malaman ng buong mundo. Kung talagang totoo yan, mga kaibigan, eager silang sirain ang Pangulo sila, desperado silang sirain ang Pangulo. Kaya imposible na hindi nila yan ipapakita kung talagang merong video ng pulburon. Imposible, mga kaibigan, na hindi nila yan ipakita. Hindi nila maipakita dahil wala naman talaga. Diba? Tapos, pa nila, nirecall nila yung video ni Nikki Cosseteng, diba? Na sinasabi ni Nikki Cosseteng, ay, kilala ko yan si BBM. Noon, palagi yung nasa hindi yan nagtatrabaho, palagi lang yan sa disco, palagi lang ho sa droga ba yan? Sabi ni Cosseteng. Mga kaibigan, magtataka ka naman. Kasi, si Nikki Cosseteng ay isang kohuangko. At alam naman natin kung sino ang nanira sa Marcoses. Sino ba ang nanira sa Marcoses? Aquinos and kohuangko. Nikki Cosseteng. Kohuangko yan, mga kaibigan. Anti-Marcos. Hindi yan yung kuwangko na doon sa side ni Gibo Teodoro. Dalawa kasi yan, mga kaibigan. Dalawang faction yan ang kuwangko. Yung isang kuwangko, yung kay Piping kuwangko, ayan yung mga anti-Marcos. Yung kay Danding kuwangko, no? Yan naman yung mga pro-Marcos. Diyan nakahilera si Gibo Teodoro. Mga pro-Marcos yan. At tinatawag nga nila sarili nila na Marcos loyalists, di ba? Yung katulad yung sa nuclear, yung isang congressman, si Mark Cuangco, di ba? Tinatanong siya, ay, Cuangco po kayo, ibig sabihin, kayo? Anti-Marcos. O ano sabi niya? Dalawang faction daw ang Cuangco, yung isa anti-Marcos at yung isa Marcos loyalist na tinatawag. At andoon sila sa Marcos loyalist, no? So, mga kaibigan, Nikki Cosseteng, doon siya sa may anti-Marcos. Nikki
Kuwangko Kuseteng. Yan ay Nikki yan, Nikki. Nikki. Nikki Kuwangko Kuseteng. Kuwangko yan, anti-Marcos number 1. Ano pang sasabihin niya, di ba? Siyempre, sisirain niya talaga si PBBM. At mga kaibigan, yung sinasabi niya na party ng party, lagi daw lango sa droga, yun yung mga panahon na kabataan ni PBBM. Di ba alam naman natin yan, sinabi naman ni President Marcos Sr. Doon sa Made in Malacanang, di ba? Sabi niya, ano bang alam mo sa ano, di ba? Party ka lang ng party, di ba? Doon sa Made in Malacanang, napanood natin yun. Mga panahon na si PBBM ay kabataan pa. Sabi ko nga mga kaibigan, lahat naman ng mga tao dumaan sa kabataan. Kahit ako noon, kabataan ako mga kaibigan, party ng party. Meron bang ang instance na kaming dalawa ng kapatid ko, nasaraduhan kami ng pintuan. Ang ginawa namin ng kapatid ko, doon kami umakyat sa bintana. Literally, sa bintana kami umakyat. Talagang dahan-dahan kami kasi malalaman ng magulang namin. Kasi napaparty, kasi nga, kabataan mga kaibigan. At palagi ko nga sinasabi mga kaibigan na lahat ng mga tao, nakakaranas tayo ng mga ganyan, no? Nang tayo ay dumadaan sa kabataan at tayo ay nagpa-party. Marami pa nga naliligaw ng landas Pero sa kay PBBM mga kaibigan, nung nagkaroon ng malaking pagsubok yung kanilang buhay, nung sila ay patatalsikin, no? EDSA Revolution, nakita niyo naman mga kaibigan, biglang nag-reform at naging mature si PBBM. At kita niyo, di ba? Gamitin natin yung Made in Malacanang. Nagbihis siya ng konsundalo at sabi niya, gusto niyang i-defend ang kanyang pamilya. Kasi binobomba na. Tapos pinagalitan pa nga siya ni President Marcos na ano daw gustong gawin ni PBBM, babombahin yung di ba? So mga kaibigan, sa dami ng mga pagsubok na dumating sa buhay ng Marcoses, si PBBM ay nag-mature at nagbago. Hindi na siya party boy katulad dati, mga kaibigan. At just in case na totoo na nagko-cocaine siya noon, yung kanyang kabataan, mga kaibigan, just in case, maari rin naman, no, na maari din, baka nga totoo na nagko-cocaine siya noon kasi mayaman sila mga kaibigan Pero hindi ibig sabihin na mag-i-stay na lang siya gano'n kasi nagbabago ang tao. Doon ba nga lang sa ginawa niya na noong 1983, binigay niya ang kanyang isang kidney kay President Marcos Sr. Doon pa nga lang makikita mo na nagbago na si PBBM. Hindi na siya yung party-party, hindi na siya yung katulad dati na talagang kabataan niya, di ba? So, nagbabago ang tao. At kita niyo nga sabi ko, di ba, walang manifestation na siya ay nagpo-cocaine. Napakatalino. Napakagaling mag-speech. Yung mga speech na, ini-speech niya pag siya ay nasa travel, di ba minsan, wala naman talagang teleprompter. Pero, nagagawa niya yung speech niya. Memorization yan mga guys. Kahit pa paano i-memorize mo rin yan yung sasabihin mo. At kapag ang isang tao ay nag-a-addict, wala ka ng kakayahan na mag-memorize. Karamihan nga sa mga addict mga guys, nagkakaroon ng mental health at napupunta sila mga kaibigan sa mental hospital. At karamihan na uuwi sa suicide. Di ba? Nagsusuicide. Katulad na lang nung, yung mga Hollywood, di ba? Sina Whitney Houston. Yung dati pa, yung mga artista noon, sina Marilyn Monroe, ang ganda-ganda. Nagsuicide. Kasi gumagamit. Ang dami mga sikat. Dito sa atin, sa Pilipinas. Yung dati. Kita nyo na mga guys, admin reach. Ang pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga sirain. Commentarista. Nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay hindi ba? Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa mga kaibigan. At the end of the day, perform
laban sa supply. Ito po mga kaibigan, muli si Aldrich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. At bawal ang fake news, expose the truth. Fight fake news. Expose the truth.